Okay, hello. Let's start again. Sige, continue natin. Doon tayo sa inherent limitations. Umpisa natin kay public purpose. Ano ibig sabihin kapag sinasabi na yung tax daw is for public purpose only? Dapat yung nakolekta na pera ni government from taxes, dapat gagamitin saan? For public purpose. Okay? Yun yung isang inherent limitation. Dapat pag nagkolekta ka ng batas, ay ng tax, pag nag-implement ka ng batas, nakolekta mo yung pera, kasi nangolekta ka ng pera, dapat yung purpose ng pagkolekta mo ng pera is for public purpose only. Hindi pwedeng pang sariling intention mo lang. Yun yung sabi sa batas. Ewan kung yun yung ginagawa ng lahat. So yun si public purpose. Letter B, tax exemption of the government. Ano ibig sabihin ng tax exemption of the government? Ganito kasi yan. Okay? General rule tayo. General rule. Government is exempted from tax. Kaya yung ibig sabihin nito, tax exemption of the government, si government, huwag mo nang i-tax. Bakit huwag mo nang i-tax? Ito si Pilipinas. Okay, Philippines. Tapos si Philippines, merong isang government agency. Si Pilipinas din yan, government din yan. Si Pilipinas, tinax si government. Si government, kanina ibibigay yung pera kay Philippines. Ano nangyari? Niloko mo lang sarili mo. Kaya ganyan, si government daw is exempt from tax para hindi na maglokohan. Diba? Ganun lang yun. Yun lang yung rationale nun. General rule natin government is exempt from tax. Bakit? Kasi yun yung sabi sa inherent limitation. Huwag mo nang i-tax si government. Okay, exception to the rule. Siyempre, exception to the general rule. Government may be taxed. Okay, pwedeng i-tax si government by enacting a law. Pag sinabi sa batas na i-tax mo si government, pwede mong i-tax si government. So bakit ka naman gagawa ng batas na tinatax mo si government? Ganito nga pag ulit-ulit lang, si Pilipinas, kapag may-ari si government nag-tax, nangolektan ng tax si Pilipinas kay government, si government bibigay kay Pilipinas. Iisang entity lang yan, niloko lang nila sarili nila. Tama ba? Yes. Pero kasi, si government, merong mga classifications yan. Unang government, meron tayong administrative agencies. Okay, ano yung administrative agencies? Yan yung may mga government functions. Okay, nandyan sila Congress, sila Batas, sila PhilHealth, ganyan, administrative agencies. Okay, so ngayon, kapag under ka ng administrative agencies, administration, under ka ng administration of the Philippine government, usually meron yang for government function. Okay, merong government agency na for government function. Kapag for government function yung agency ni government, ito, tax exempt talaga yan. Bakit? Kasi nga, wala namang profit yan. Ngayon, meron kasing instances na yung administrative agency is for proprietary function. Sir, ano ba yung mga proprietary functions na yan? For example, meron tayong government-owned and controlled corporations. Ano yung government-owned and controlled corporations? Pag may-ari ni government, yung corporation, and pag may-ari din ng isang private entity yung corporation. Meron yang profit. Yung profit, napupunta kay government and napupunta kay tao. Itong government-owned and controlled corporation, agency din yan ng government. Pero ito, taxable yan. Bakit? Kasi nga, proprietary function. Merong agency, merong government, or merong agency ni government na pinatayo para mag-incur ng profit. So, for profit purposes kasi, yung agency. So, kung for profit agency na, for profit na yung government agency, i-tax mo na yan.
Merong mga batas dyan. Meron silang pinatupad na batas sa mga yan. Okay, sige. So, napag-usapan natin si GOCC. Pangalawang government agency, si mga GOCCs. Okay? Pag GOCC, general rule natin, they are all taxable. Taxable like corporations. Okay? Pero itong taxable like corporations, discuss na natin yan pag nasa corporation topic na tayo. Pero for now, isipin mo lang muna, pag government-owned and controlled corporation, general rule natin, they are taxable. Okay, exceptions to the general rule. Kapag yung GOCC is una, GSIS. Pangalawa, PHIC. Ano yung PHIC? PhilHealth. Okay, PhilHealth yan. Pangatlo, PDIC. Ano yung PDIC? Philippine Deposit Insurance Corporation, PDIC. Pang-apat, kapag SSS ka, Social Security System. Pang-lima, kapag Local Water District. Okay? Etong lima na yan, they are exempt from taxation. So, except yan sa tax. Kuha mo yon. Ay, hindi pala nababasa. Grabe. Hindi ko narinig. Sorry. Kasi recorded. Okay, they are exempt from taxation. Ulitin ko kasi hindi nabasa. Pag GOCC, general rule natin, they are taxable like corporations. Exceptions to the general rule kapag yung GOCC is si GSIS. Or PHIC or si PhilHealth. Philippine Insurance Corporation. PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation. Pwede si Social Security System or isang local water district. Itong lima na to, exempt yan from taxation. Okay? Okay. Pangatlo, possible na merong government educational institutions. Government educational institutions, public schools. Okay, public schools yan. Ngayon, kung public schools, lahat ng property, yung property kasi subject sa real property tax. So, merong property taxes. Mamaya, i-discuss natin yan. May property taxes. Yung property taxes ng isang government educational institution or public school are exempt. Okay? Okay yun. Provided that this property is used for educational purposes. Okay, educational purposes. Ginagamit sa education. Ngayon, if hindi ginamit, merong property taxes or merong property, okay, taxable na. Taxable kapag not used for educational purposes. Ganun lang yan. Ano pa? Kung merong income si government educational institution, hindi na property taxes, meron na talagang income. Okay? Hindi na inaasahan nagkaroon ng income. Yung income na yan, exempted din yan. Exempted kapag yung income na nakuha is from educational purposes din. Oh. Paano pag not for educational purposes? Taxable na. So, babalik ka ngayon dun sa inherent limitation natin. Ano yung inherent limitation natin? Ito. For public purpose. Kaya siya na-exempt kasi nga yung educational institution for public purpose. Nagkaroon siya ng profit bigla na hindi nanggaling sa educational purpose. Proprietary na yun. For profit na yun. Tax mo na yun. Taxable na yun. Ano ba yung naka-exempt? Yung for public purpose lang. Ano yung for public purpose lang? Yung mga ginamit mo lang for educational purposes. Okay? Yun lang yung general rule dun eh. Ganun lang yun talaga. Okay? Kaya medyo madali ito. Kasi isipin mo, yung tax ginamit for public purpose. Tinanong magkano yung tax? Zero.
Bakit? Tax exempt eh. Okay? Sige. Tapos tayo. Tax exemption of the government. Next. Non-delegability of the taxing power. Ano ba ibig sabihin ng non-delegability of taxing power? Non-delegability of the taxing power. Actually, ibig sabihin lang ng non-delegability, pinalalim lang itong non-delegability, Tagalogin natin, bawal daw ipasa. Non-delegability of taxing power, ano sabi dyan? Bawal daw ipasa yung power to tax. Bawal daw ipasa. Okay, huwag mong ipapasa yan. Kuha mo, yan yung non-delegability of the taxing power. Bakit? Sino ba yung may power to tax? Actually, ito yan. Okay. Tanong, creation. Sinong gumagawa ng batas? Sinong gumagawa ng tax law? Sinong gumagawa ng tax law? Creation of tax law. Sino? Nanggagaling yan lagi kay Congress. Okay? Si Congress, dalawa ang laman ni Congress, tama? Merong House of Representatives, sa taas na lang si ano. Tama, House. House of Senate. Tapos si House of Representative. Yan. Ano si House of Representative? Yan yung mga congressman yata natin eh. Yun ang alam ko. Congressman or councilor? Not sure. Basta, yan sila House of Representative. Okay, House of Senate and House of Representative. Si Congress, dalawa. Yung gumagawa ng batas, si Congress. Si Congress, ang laman, House of Senate and House of Representative. Ang sabi, dapat daw dito mag-originate ang tax law kay House of Representative. Never daw mag-originate dito kay House of Senate. Ang pwede lang gawin ni House of Senate is to suggest. Okay? Suggest lang daw. Opinion lang. Pero hindi dapat dito manggagaling yung batas. Hindi dapat dyan. Dapat manggagaling yung batas kay House of Representative. Yan yung lagi mong tatandaan. Sinong gagawa? Si Congress. Kanino manggagaling? Kay House of Representative. Anong gagawin ni House of Senate? Pwede lang siyang mag-suggest. Ngayon yung sa Congress, kailangan ng majority vote ng buong Congress para mapatupad yung batas. Okay, kailangan niya ng majority vote. Kuha mo. Sige. Yan yung ibig sabihin ng non-delegability of the taxing power. Meron lang instances na pwedeng i-transfer yung power to tax. Unang-unang instances dyan. Pwedeng i-transfer kanino? Kay local government. Kaya meron tayong local government tax. Okay? Local government tax, pero separate topic yun. Doon na natin yan i-discuss. Ano ibig sabihin ng tinransfer kay local government? Si local government, kay sila mayor, sila government, or sila governor, yan. Siyempre, meron din sariling pangangailangan. Meron din sariling expenses yung province mo. Expenses of province. Eh, hindi naman kayang i-cater lahat, or hindi pwede, merong instances na hindi kayang i-cater lahat ng expenses ni province kasi wala sa budget. So, ano mangyayari? Si government daw, si local government daw, binibigyan ng right to tax its locality. Okay? Pwede, binigyan ng tax. Pwedeng mag-impose ng tax si local government. Provided na merong limitations. There are limitations. Yung limitations na yan, i-discuss natin yan later on. Nasa dulo na ng topic natin ito. Hindi ko lang alam kung sa income tax natin siya matatackle or sa business tax na. I think nasa business tax na to. Okay? Pero ang gusto ko lang iparating dito, hindi pwedeng ipasa daw yung power to tax except kay local government.
binigyan ng right to tax yung mga locality niya, mga tao sa locality niya, provided na merong limitation. Sino nag-impose ng limitations? Ito yan, si Congress. Kuha mo? Very good. Pangalawa, pinasa yung power to tax kanino? Kay BIR. Ulitin natin, ay elaborate natin. Si BIR, actually, walang power yan gumawa ng batas. Okay, mag-create, hindi. Wala yan. Anong ginagawa ni BIR? Interpretations lang yan. Okay, interpretations. Ini-interpret lang niya kung ano yung ginagawa ni Congress. Ano pa? Nakafocus yan sa execution. Kasi siya yung nagpapatupad. Ano pa? Nakafocus yan sa collection. Okay? Siya yung nangongolekta. So, kumbaga, sa isang tao, si Congress, siya yung utak ng tao. Si BIR, siya yung kamay, siya yung paa. Sino yung may right mag-isip? Si Congress. Sino yung may right gumawa ng batas? Si Congress. Sino yung may right or sino yung ngayon si Congress na utak binigyan ng right si BIR para gumalaw? Ano yung gumalaw? Yung kamay, yung paa. Ano yun? To collect, to execute, and to interpret. Non-delegability of the taxing power. So, tapos na tayo public purpose. Tapos na tayo sa exceptions of government. Tapos na tayo sa non-delegability of the taxing power. Next natin, dito, ito, International Committee. Ano yung International Committee? Actually, mabilis lang tayo discuss kasi ang International Committee, tatandaan mo lang yung word na respect. Respeto lang yan. Anong respeto? Kasi magkakaroon dyan ng agreement. Okay, agreement. Paano agreement? For example, ito, maliktad yung bubong ko. Ito, si Philippines. Nagkaroon ng agreement kanino? Kay USA. Si USA malaki. Malaki natin yung pahal. Si Philippines nagkaroon ng agreement kay USA. Anong sabi? Sabi daw si agreement, itong mga tao na to, for illustrative examples lang to, itong mga tao na to, kung ano man yung mga tao na yan, wag mong i-tax or tax exempt yan. Anong gagawin ni USA? Gagawin niya, kung sino yung tao na nandito sa agreement, gagawin niya, itong mga tao din na nandito, wag din i-tax. Okay? Respeto lang. Nagkaroon ng agreement, respeto sa agreement na meron kayo. So, yan yung International Committee. Nagkaroon lang ng usapan, nagkaroon lang ng agreement na wag i-tax ito, na i-tax mo to, ito yung certain tax mo dito, bawasan mo yung tax nito. Kung ano yung ginawa sa'yo ng ibang bansa, yun din yung gagawin ni Pilipinas sa kanya. Mo, utang na loob yun. Respeto sa kanila. Last natin is yung situs of taxation. Okay? Si situs of taxation, tatandaan mo, ito lang yung place of taxation. Okay, si situs of taxation, place of taxation lang yan. Yan yung lugar kung saan mo siya ita-tax. Kaya nandiyan papasok yung territoriality theory natin. Territoriality. Ano ibig sabihin ng territoriality? Kung ano yung kay Pilipinas, yun yung ita-tax ni Pilipinas. Kung ano yung income ng ibang bansa, wala ka ng paki dyan, Pilipinas. Okay, kung ano yung income ni Pilipinas, wala ka din paki dyan, USA. Ita-tax ko yan. Pero kung ano yung income ng ibang bansa, wala ka dyan paki, Pilipinas. Situs of taxation. Place of taxation, territoriality theory. So those are our inherent limitations. Ulitin natin, for public purpose, tax extensions of the government, non-delegability of the taxing power, International Committee, situs of taxation.
Pag sinabing public purpose, yung income na nakolekta, yung revenue na nakolekta, yung tax na nakolekta dapat gagamitin for public purposes. Walang pansariling intention. Tax exemptions of the government, sinasabi na wag mo nang i-tax si government kasi naglolokohan lang kayo. Mayroon lang mga exceptions kapag GOCC or for profit na yung government agency. Okay, pangatlo, non-delegability of taxing power. Sinabi lang doon, hindi pwedeng ipasa yung power to tax. Dapat yung power na gumawa ng batas galing lang ng Congress. Mag-originate kay House of Representative, pwede lang mag-suggest si Senate. Pinasa lang yung power to tax kay local government provided na merong limitations na in-impose si Congress. And pinasa yung power to collect, power to interpret, and power to execute kay BIR, yung Executive Department ng Taxation. Wala na yan. So those are inherent limitations. Ulitin ko, i-memorize mo inherent limitations. Spine lang yon. Kung meron kang nakitang ibang mnemonics, bahala ka na doon, sarilinin mo na yon. Okay? Yung constitutional limitations, basahin mo lang, familiarize mo lang yung sarili mo, hindi mo kailangan i-memorize kasi nga, sobrang dami. Kuha mo yon? Nakuha mo yon. Very good ka pag nakuha mo yon. So, let's move on. Okay? Diniscuss natin si taxation. Taxation, right to tax. Tama. Right to tax. Okay na tayo. Ngayon, define natin o i-discuss natin, ano ba si tax? Magkaiba yan. Taxation, right to tax. Si tax, yan na yung in-impose. Okay? So, si tax, mayroong characteristics. Tanda mo tong characteristics of tax, ha? Una, they are forced charges. Tax are forced charges. Ibig sabihin, ito, kinolekta mo ng sapilitan. Pangalawa, tax are generally payable in money. So, kung pambabayad mo, kasi wala kang pera, sabihin mo, ipagbabayad mo yung bahay mo, hindi yun pwede. Kailangan yung tax, bayaran mo gamit pera. Bakit generally pa, sir? Dapat payable in money na lang. Bakit generally lang? Meron mga exceptions. Ano yung mga exceptions? Kapag nasa remedies na tayo. Pero iisipin mo lang muna, pag-usapang tax, pera dapat ang ipagbabayad. Bawal property, bawal promissory note or whatsoever. Okay? Number 3. Tax is levied for, syempre, public purpose. Dapat nasa nakita for public purpose. Okay? Discuss naman natin to. Forced charges. Since taxes are forced charges or forced collection, meron tayo ngayong avoidance. To avoid taxes. Merong mga ways to avoid taxes. Okay? Okay, ha? Unang way. Ito. Shifting. Si shifting, dito, papasok yung indirect tax. Anong nangyari kay shifting? Si A, subject, tinax ni Pilipinas, si A. Bakit? Kasi si A nagkaroon ng sales. Okay. Ngayon, si A nagkaroon ng sales kay B. Sabihin na natin yung selling price is nasa 10 pesos or nasa 100 pesos. Since nagkaroon ng sales, subject ka sa value added tax sa Sintawid, tinatawag. Pero yung value added tax, i-discuss na natin sa business taxes. Karoon ng value added tax, anong gagawin ni A? Instead na 100 pesos yung sisingilin kay B, ibibenta niya ng 112 pesos. Kasi yung value added tax, 12% yan. So
So, 12 pesos, yung 12% ng 100 pesos. So, ang gagawin, kinolekta ni A kay B yung 112. Si B ang binigay 112 pesos. Yung 100 pesos napunta kay A, tapos yung 12 pesos napunta kay B. Yan yung shifting. Nilipat mo yung pagbabayad ng tax sa ibang tao. Ikaw yung dapat magbayad, nilipat mo kay B. Yan yung shifting. Okay? Okay. Next is capitalization. Si capitalization, ito, papasok dyan yung term na unrealized gain. Paano ang unrealized gain? Let's say for example, si A merong lupa. Yung lupa niya merong building. Okay? Yung lupa nag-a-appreciate niyan, tama? Sabihin na natin yung value niya before, yung cost niya is nasa 100,000. Ngayon yung fair market value niya nasa 150,000. So meron kang gain na 50,000. Kasi yung binili mo yung lupa 100,000, pero pwede mo na siyang ibenta o yung fair market value na niyan 150,000. Meron kang gain na 50,000. Kaso hindi mo pa binenta. So anong tawag mo sa gain na yan? Unrealized. Since meron kang gain, ibig sabihin, meron kang income. Kung meron kang income, subject ka sa taxation. Okay? Kaso, capitalization. Ano ibig sabihin ng capitalization? Instead, since meron ka ng income na 150, supposed to be, ibibenta mo na yan. Diba? Kasi kumita ka na. Pero anong ginawa mo? Hindi mo binenta. Kinapitalize mo. Okay? Since hindi mo pa binenta, yes, may income ka na, pero unrealized pa, so wala ka pa talagang income, hindi ka pa subject sa tax. So, na-avoid mo yung tax. Okay? So, itong capitalization, meron ka ng income, pero hindi pa realized. Unrealized gain pa. So, kung unrealized gain, capitalizable pa lang, so hindi pa subject sa tax. So, na-avoid mo yung taxes. Wow, galing, no? Next, meron tayong tinatawag na transformation. Anong meron sa transformation? Let's say, for example, ulit, si A, subject sa tax ng 100 pesos. Or subject sa tax ng 12 pesos na lang. Para ganito. Parehas tayo dito. Okay? Subject sa tax ng 12 pesos. Ngayon, si A nagbenta. Since nagbenta si A, syempre si A nag-produce din. Tama. Before, nung wala tong before, yung cost ng product niya is nasa 100 pesos. Then ibebenta niya ng 150 pesos. Okay? Yan yung nangyari. Ibenta niya kay B. Yung kanina sa shifting, yung 150, dinagdag yung 12 pesos. Si B yung pinagbayad niya ng tax. Sa transformation, ang gagawin niya, yung cost ni A na 100 pesos before, babawasan niya yan. Ang gagawin niya, magtitipid sa materials. Ngayon, yung magiging cost lang niya sa pagtitipid niya, naging 88 na lang. Pero yung ilalagay niya na cost at 100 pesos. Bakit? Ano yung isang cost? Yung 12 pesos sa tax. So, 800 plus 12, 100 pesos pa rin yung cost. So, instead na shinift kay B, anong ginawa? Dito niya nilagay sa production niya. Binawasan niya yung cost of production niya. Transformation. Okay? Okay. Isa pa. Meron tayong tinatawag na tax avoidance. Yung tax avoidance, tatawagin din natin siya as tax minimization. Maraming nalito dyan ha. Tax avoidance, tatawagin din siya as tax minimization. Si tax avoidance, lagi mo lang tatandaan, this is an illegal or legal. This is a legal way to avoid tax. Okay? Legal way yan. Meron tayong tinatawag na tax dodging naman.
tax dodging, or evasion. Si evasion ngayon, ito yung illegal. Dito, alam mo na subject ka sa tax, anong ginawa mo? Hindi ka nagbayad ng tax. Hindi mo ni-report na babayaran mo tong ganitong tax. So, illegal yun. Dito, si tax avoidance, meron kang babayarang tax, pero nakahanap ka ng legal way na meron sa batas para hindi mo mabayaran yung tax. Tax avoidance yun. Or minimization. Si tax dodging, illegal. Si tax avoidance, legal. Si tax dodging tatawaging evasion, si tax avoidance tatawaging minimization. Okay? So ito, yung mga ways to avoid taxes. Sige. Last natin, i-classify natin si tax. Classification of tax. Classification of tax. Letter A. As to subject matter. As to subject matter. As to subject matter, taxes are una, personal tax. Pangalawa, property tax. Pangatlo, excise tax. As to subject matter, from the word itself up as to subject matter, sino yung tinatax mo? Sa personal tax, sino yung tinatax mo? Person. Sa property tax, sino yung tinatax mo? Property. Sa excise tax, sino yung tinatax mo? Right. Okay, your right. Or privilege. Okay? Yung personal tax, tinatax mo sa person, ano yung number one example niyan? Yan yung poll tax. Sa property tax, property, ano ang sample niyan? Yan yung real property tax. Dito, familiar kayo dito, hindi mo lang alam yung term. Poll tax, yan yung binabayaran mo kapag kumukuha ka ng cedula. Yes, ngayon alam mo na. Yung cedula na kinuha mo, meron kang binayaran doon, tama? Yun yung poll tax. Sino yung, ano yun? Tax yun. Tax yun saan? Sa tao. Sinong tao? Ikaw. Dahil nabuhay ka, may tax ka na daw. Ano yung tawag sa tax na yun? Poll tax yun. Yes, yun yun. Si real property tax, yan yung tinatawag natin na amilyar. Oh, yan yung binabayaran mo pag may lupa at may bahay ka. Amilyar. Taon-taon mong binabayaran yan. Real property tax. Excise taxes, ayan yung mga taxes natin ngayon kapag yan yung mga iba pa nating taxes na pag-uusapan later on. Okay, yan dyan si income tax. Yan si transfer tax. Ito na, sige. Daanan natin to. Different kinds of taxes. Since sa pag-usapan natin si excise tax, ito yung mga iba't iba pang taxes na hindi personal tax and hindi property tax. Una, syempre yung topic natin for today, for the wholesome income tax. Pangalawa, meron pa tayong transfer tax. Pangatlo, merong business tax. And pang-apat, merong documentary stamp tax. Actually, meron pa, marami pa, pero dito lang muna tayo mag-focus. Income tax, ano yan? Tinatax yung right mo o yung privilege mo na nagkaroon ka ng income. Transfer tax, tinatax yung right mo na nagpag-transfer. Business tax, tinatax yung right mo o yung privilege mo na meron kang business. Oh, excise tax. Documentary stamp tax, tinatax yung right mo na gumawa ka ng document. Kuha yun? Ayan. Okay. Next, letter B. As to burden. Anong as to the burden, sir? Sino yung magbabayad ng tax? Okay, dalawa yan. Pwedeng direct tax and indirect tax. Pag sinabing direct tax, si A, yung tinax ni Philippines, sino nagbayad? Sino nagbayad? Si A din.
nagbayad kay Pilipinas. Ano yung indirect taxer? Yun yung shifting kanina. Si A, yung tinax ni Pilipinas, pero sino nagbayad, nilipat niya kay B. Si B yung nagbayad kay Pilipinas. Kuha mo? Yan yung indirect tax. As to burden. Sino yung humawak? Sino yung nagbayad nung tax? Letter C. As to purpose. Okay, bakit pa mayroon tax? Una, general. For general purpose. Pangalawa, for special purpose. Meron kasi mga ganun. Meron mga taxes, kinolekta mo yung tax para lang doon sa isang project na yun. Okay. Letter D. As to the application. Paano mo i-apply yung tax? Dalawa din yun. Mayroon kang specific tax, tapos mayroon kang ad valorem tax. Ano yung difference yan? Specific tax, tinatax mo based on number or quantity. Ad valorem tax, tinatax mo yung based on value. Kaya nga ad valorem. Value. Based on the value. Let's say for example, yan, merong sigarilyo. Yung sigarilyo, ilan na naman? 20 pieces. Pag sinabing specific tax, yung per piece, sabihin na natin, merong specific tax na 1 peso per stick. So magkano yung tax natin? 1 peso per stick, 20 pesos. Meron kang babayaran na 20 pesos tax. Specific tax. Ano yung ad valorem tax? Let's say for example, yung buong kaha ng sigarilyo, kaya mong bilihin ng 120 pesos. Si ad valorem sinabi na merong tax at ad valorem na 10% tax. So anong gagawin mo? 10% ng 120 pesos. Times mo ng 10%, that is 12 pesos. So magkano yung tax mo? 12 pesos. Kita mo yung difference? Ito, tinimes mo kung ilan yung piraso. Specific tax based sa quantity. Itong ad valorem tax, tinimes mo yung tax based sa value ng isang goods. Okay, so yan si specific and si ad valorem tax. Ang clue mo lang dyan, para hindi ka malito, ad valorem. Ad valorem based on value. Oh, kita mo? Sige. Next, letter E tayo. As to the taxing authority. Sino yung may tax? Sino yung nag-tax? Dalawa yan. Si national government and pangalawa, si local government. Si national government, buong Pilipinas. Si local government, kay province lang. Then, last tayo is for, ito na lang guys, sayang yung papel eh. Last, letter F tayo, based sa rate. Yung rate na yan, tatlo yan, pwedeng progressive, pwedeng regressive, then pwedeng proportional. Okay? Pag sinabing progressive, diniscuss ko na yan kanina, as the income rises, income, tapos ito yung tax. As the income rises, the tax also increases. As the income increases, the tax increases. Yan si progressive income tax. Si regressive naman, kabaliktaran niya ni progressive. As the income increases, the tax decreases. Or as the income decreases, the tax increases. Si proportional naman, fixed yan. Yan yung fixed. Okay? Pag sinabing fixed, as the income increases, regardless kung yung income mo o yung tax mo mag-increase,
regardless kung yung income mo mag-increase or hindi mag-decrease or mag-stay yung income mo, yung tax mo, constant lang. Okay? So, yan si proportional. Iisa lang. Number 1 example ng proportional tax rate kapag nasa final withholding tax na tayo. Okay? Pero for today, mag-focus lang muna tayo sa ganito. Yung final withholding tax, next topic na natin. Yun. Okay? Sige. May nakalimutan ba ako? As I think, yun lang muna. So, for our discussion of for the discussion of taxation. Ito yung general principles lang to. Chapter 1 ng libro. So, basahin mo yung chapter 1 ng libro. Next topic natin, mag-focus tayo sa individual taxation. Okay, doon magsasolve na tayo. Dito, sa topic natin ngayon, puro theories lang muna tayo talaga dito. Sige. So, have a good day. Keep safe. Sana panoorin mo. Sana tapusin mo. Sana hindi ka tamarin. Fighting. Keep safe, everyone.